What's up, schoolmates? So, first and foremost, sana lahat kayo ay safe and dry dahil ng mga nakalipas nga na linggo, no, marami sa ating mga nasalanta nga ng bagyo. So, hopefully, lahat nakakapag-recover na, bumabangon tayo ulit. Kaya sana, naging handa at maging handa tayo, no, lalong-lalo na ngayon na tag-ulan. Medyo weird, no? Kasi Yes, honestly, oo. hindi naman ito yung season normally na umuulan. Sabi nga daw nila after nga daw ng November 1, usually after nun, hindi na umuulan ulit. Totoo. Pero, you know, global warming is real. So, yeah. Yes. So, anyway, before any of that, we missed you guys, but yung mga government initiatives din natin, gusto lang din natin isegue at pasalamatan, no? So, Yes. medyo solemn yung start ng episode natin kasi gusto rin nating magbigay pugay din, no? Sa mga volunteers, sa mga divisions, and even government agencies na tumulong. I think the lesson here is dapat maging handa pa rin tayo. Kasi, Yes. every year naman, lagi tayo sinasalanta ng bagyo, di ba? So, sana lagi tayong handa. And at the same time, let's focus our initiatives to make it more proactive. Di ba? Alam naman natin na yung bansa natin ay laging binabaha. But Totoo. anyway, yeah. Very, very solemn ang simula. Tama ka doon? I-add ko rin sana na na kasi kapag may pets kayo tapos sobrang lala na rin ng ng taas ng baha, please save them or wag sila i-chain kasi Correct. din sila, may life din sila na dapat Napulol ka doon, alagaan. Bulol ka doon? Kasi Kapano ka doon? sa mga aso kasi sa amin nagiging tao. Okay, anyway, so guys, Pinapalate ko lang yung mood yes, natin. oo. So, welcome back, guys. No? So, we missed you so much. So, going into our topic for today's episode, kala nyo yun yung episode natin ngayon, no? Wow! Joke lang, side lang, no? So, pero syempre, gusto nating alamin ngayon because, you know, there's like generational gap going on. Yes. Generational gap? Alamin natin kung ano nga ba yung, tumatawa sila. Excited na silang ma-introduce. Charot. Pero yun nga, may mga guests tayo today because we'll be talking about what is the idea of young adults, so specifically those that are like millennials, Gen Zs, no, sa pag-settle down. Wow! Yeah. Settle down. Di ba medyo advance? No? Okay. Makasama natin sa episode ngayon sa talakayan natin ang mga millennial couple na sina Jess and Rose Haim. Okay. And also makasama rin natin dito sa studio ang Gen Z couple natin na si Leo and Kat Bomitivo. Ayan, okay. O sige, we're talking about relationships. We want to know more about you. So, how did your relationship start? How long are you going? Like, how long did you date? Siguro, bago kayo, you got married? Because I think all of you guys are married, diba? Yes. So, yan. So, mga nakahanap ng the one, sana all. Sana all. Okay. So, sige, go, James. Simulan mo. Sino bang gusto mo mauna dyan? Unahin natin yung mga millennial natin. So, relationship Please. background first. Yeah. Please, Go. guys. So, siguro ako magsisimula. Hello sa inyo. Yes! Ayan. The energy. So, 19 years old, nung naging first boyfriend ko siya, we met in Mapua Institute of Technology. So, ROTC kami parehas. Corps commander siya ng ROTC sa Mapua. Ako naman, kadete. So, doon kami nagkakilala. And then, it was because of a t-shirt na binili ko na may kapangalan akong Molina. Hindi niya naibigay yung t-shirt sa akin, nabigay niya doon sa isa. So, sa lalaking Molina. So, to cut the long Kala ko story babae. short, we started as friends. So, wala kaming naging ligawan stage. Like, nagsabi na, pwede ba manligaw? Mga ganon. Yeah. Kasi, very strict yung parents ko. So, totoo, wala akong in-entertain na maniligaw even nung high school kasi very strict sila. So, nung college ako, sinabi ko sa kanya, naging friends kami, tapos parang hingi siya ng advice tungkol sa niligawan niyang girl. Okay. So, habang story, Confident mo yun. na lang. So, until parang 1 year na yon, una hatid niya lang ako dun sa sakayan hanggang sa tumagal, hinahatid niya na ako ng palayo hanggang nakapunta na siya sa bahay. So, hindi niya sinasabi Yoka. pwede manligaw. So, hanggang sa naging comfortable ako sa kanya, nasanay na akong laging kasama siya. Even though I'm not interested into like being in a relationship during that time, parang sabi ko pag pinakawalan ko tong klase ng tao na to, parang it's gonna be my loss. So, yun. Hanggang sa, ano na kami na parang, wala pa kami label, pero lumalabas kami. So, sabi ko sa kanya, ano ba tayo? Kasi uso yun ngayon sa mga Yes, generation. yeah, You know? yeah. Pero, nung sinabi ko sa kanya yun, kasi parang he's a man of few words. So, more on action talaga siya. So,
nung sinabi ko, ano tayo? So sabi niya, pwede ba mandigaw? Sabi ko, mali yung question mo. Sabi ko, tayo na. Sabi ko, yes, tayo na. So, yun. Yes, it's time na. Parang tagal. So, nagma-match naman yung, ano namin, yung attitude namin. Tapos, siguro one of the things that I really like about him is goal-oriented din siya. Kasi ganun ako eh. Parang, I don't just, hindi kasi ako yung, yung sige lang ng sige. So, I'm a very futuristic person. When I do something, I plan it. So, ang vision ko lagi, 2, 3, 5, 10 years from now, ganun ako mag-isip. Bago dumating yung proposal na, Ah, ano yung naging plan nyo bago ka po mag-ask ng permission Will you niya to, marry me? ikaw na talaga sa buhay ko. Bago yun, normal lang naman na nag-work kami. Then one day, napunta ako dito sa mall sa may landmark sa BGC. And nakita ko yung stall nung may titinda ng rings. So bumili ako. And then pag uwi niya dun sa may labahan, sabi ko, will you marry me? It's the real. So, Measured by talaga, nakita ko realities lang of yung life. ring. Ganun. Ganun lang, very straightforward na relationship namin. And before we decided to get married, kasi I my family underwent financial problem and challenges, and he was there all the time. And then before my mom died, 2011, she said, bago siya talaga namatay, siguro 2 days before she died, sabi niya, Nak, okay na sa akin si Jess. I think that's one of the biggest factor then because he's okay with my family. We got the blessing. So, very straightforward kami. Wala na kaming mga sugarcoating na kailangan bonggahan yung proposal and all that. Pero we really prepared and we saved money for the weddings. Bilang kabugan nga daw ito ng mga love stories niya. Ito na. Ito na. Kanina pa rin ako nag-edit. Ano yan? Ano? Go. Go, simulan mo na. So, si millennial couple naman natin. Yes. Wait, tatawagin ka pa niya lang. Ano tawag? So, sila. natin. Ang ating Gen Z couple. Yes. Gen Z couple. Leo and Kat. Yan. Yes. Bo meets Take it Hivo. away. Go. Hi everyone, I'm Kat. Paano? Palakpakan niya. Hindi mo kaya ang pipis. Sobrang nipis nga eh. Di ba? Nipis niya, Bi. Parang index card, diba? Sobrang nipis. Parang bad paper. What? Gusto mo yun? Opo, game. Paano ba kami nagkakilala? Nga, kanina lang. Joke lang. Nagkakilala talaga kami sa church. So, Christian kami both. Halata ba? May Ay, siya, no? Christian kami both. And then, una talaga kami nagkita sa PUP. So, theater actor din ako sa PUP ng college. Nanood siya ng play namin. Pero, best friend ko nung college, best friend niya ng high school. So, unang pagkikita namin, parang, alam mo yung feeling na yung best friend mo my best friend? Ganon. So, parang ganun pa. During that time Friend din, of a friend yung peg. before, nung wala pa din ako, it's another story. Before, nung wala pa ako kay Lord, ano din ako, cross-dresser ako. So, unang nakita kami, cross-dresser ako that time. Mas maganda pa ako sa kanya. So, yun na nga, nagkita kami sa PUP. Tapos, pangalawang kita na namin sa church na. So, it's another story naman. Yung background niya naman, bago siya napunta ng church, ano siya yung bully sa school, yung mga Ay, yun lang. Nagkasiwala Ano, in-feel ko, diba? The Yung past. yung nambubugbog. As in, talagang ganon. Mean girls yun. Mean girls ka, girl. Oo, yung ganon. May Body ganon ba sa yard? school ninyo? Yung kinakatakutan. Ganon siya. So, magkaiba kami. Ako, crossdresser ako. Siya, ganon naman siya. Tapos, until, nakakilala kami kay Lord, binago kami ni Lord. So, binuli ka ba niya? Hindi. Hindi ka niya kaya, no? Hindi. Mi? Ganon. Di ba sa opposite energy kayo? Opposite energy kayo, di ba? So, paano kayo nag-jive? Doon na, nung nasa church kami, nakakilala kami kay Lord, tapos nag-start na din kami mag-serve. Doon lumalim yung friendship namin. So, naging- friendship pa lang talaga siya. So, like, Yes. purely pure friendship. Pure friendship, walang halong chemical. natural. Oo. Walang halong chemical. Pure friendship yun. Until nag-serve kami kay Lord. Tapos, 2020, umattend kami ng isang Christian conference. Yung Christian conference na yun, it talks about love, courtship, and marriage. Tapos sabi dun sa conference na yun, yung ibibigay sa'yo ni Lord, ay ibibigay niya sa'yo as partner for life at partner sa ipapagawa ni Lord sa'yo. And during that time, partner kami sa ministry. Youth head kami sa church namin. Wow. Tapos sabi ko, ayun yung preaching. Sabi ko, siya yung ibibigay ni Lord sa akin. Ka, friend? Ka, friend? Na-imagine ko nung sinabi ng Parang pastor, nagtinginan sila bigla pa- sila ganun. Oo, parang, Sure ka ba, paano Lord? yun? Parang,
And pure friendship kami. Kasi alam Tsaka ayaw natin sa isa't isa. Ayaw namin sa isa't Ayaw isa. Paano kayo naging friends na ayaw niyo yung isa't isa? Parang hindi namin type yung isa't isa. Unexpected. friends ka talaga kami. Pag kami nanliligaw, siya kasama ko. Oo, inuuto niya. Papalibre din ako. Gano'n. Talaga kasi pure friendship. Pero yung mga tao sa church, parang sinasabi na sa amin, ay, bagay kayo, gano'n, gano'n. Pero, May lambot. pero during that time, syempre ako personally, ayokong magiging kami kasi inasal kami. So talagang, hindi, no. Parang, No. Hindi wala gano'n. So after nung conference na yon, syempre parang after yung conference na naginip ako. Sa panaginip ko, nagpipreach siya. Nagpipreach siya. Tapos, Pati ako nakapaniwala, no? Christian kasi talaga kami, te. Hindi na halata, ano? Talaga ako nag-preach. Nagpipreach siya. And during that time, sa panaginip ko, feeling ko mag-asawa kami. Tapos sabi ko ulit, Premonition yun? Vision mo. Oo, sabi ko ulit kay Lord, ganun Kabado ulit. siya. Sabi ko, Nightmare yun. Kasi una, di ba, yung conference, pangalawa yung vision, tapos sabi ko, ayoko talaga, Lord. Kasi parang, since yung past ko nga, tapos change ako ni Lord, parang sabi ko, hindi ko pa kaya. Huwag muna, Lord. Wag muna tayo, Tapos, until, so yun, meron ding ganong dealing sa kanya. So, Yeah, ako naman kasi lang. ay, kasali ka pala Ayun dito. na, bigyan naman daw siya. Kasali ka pala. Ayan, sa POV naman ni Kat. Yun na Sige, din. mag-jack and point muna kayo. Sino wala Hindi ka na, so during that time, hindi talaga namin gusto ang isa't isa. Tapos may mga ano pa siya na hindi daw siya mag-aasawa. Oo, single ako. Sabi ko, single siya ako for hanggang life. mamatay. O, bahala ka sa buhay mo, sa akin, ganun sa akin. Pero na-hurt ako kasi nga parang ang dealing sa akin ni Lord, siya talaga yung mapapangasawa ko. Kahit na ayoko sa kanya. Tapos, until, to cut the story long short, kasi ang haba nito sobre. Nagkaiwalay kami ng ministry. Naiwan siya sa church as youth ministry head. Sa Marikina, Ako, siya sa napunta na ako sa Batangas. So, layo. outreach Layo, na kami NTR doon. kayo? Oo. And during that, friends nga kami talaga. So kapag yung, alam mo yun, yung gusto mo siyang kausap, yung best friend mo, gano'n, nag-establish Crush mo na yung, ako nun. hindi pa. Magkaiba sila ng timeline, guys. Gusto ko ba nakasabi niya? Magkaiba. Crush muna ako nun. Pero mas maganda yung hindi Tapos, ba? Siyempre, andun pa din yung dealing ng Panginoon na siya yung ibibigay nga sa akin ni Lord. Pero parang ayoko pa nga. Tapos hanggang sabi ko na lang, nag-pray ako, sabi ko, Lord, kung sikat talaga, bigyan mo ako ng feelings. Hindi sa feelings. Sabi ko, Pero okay. fancy bar. Sponsored po tayo Sabi ko, ng bigyan mo na lang Fudge ako ng feelings, Lord. Until, nung nandun na po ako sa Batangas, doon ko na din nakita yung need ko personally na kailangan ko nga ng kapartner din sa pinapagawa ni Lord. At the same time, hindi ko nga kaya ng mag-isa din. Yung kumbaga parang, I want someone. I want a helper. Tapos, naalala ko yung sinabi ni Lord sa Genesis chapter 2, verse 8. Lord, Gulang, push mo yan. si Lord, kung paano niya binigay si Eva kay Adan. Na binigay niya si Eva kasi gusto ni Lord na bigyan ng suitable helper si Adan. Si Adan dun sa Yung pinapagawa right ni Lord. one for- So parang gano'n, parang bibigyan din ako ni Lord ng suitable helper for me sa ipapagawa ni Lord sa akin para sa life ko at the same time sa ministry. So, yun na, from 2020 yung conference, 2023 pa lang ako nag-propose. So ano siya? Pero bago bakit? naging kami, Bakit 3 taon ang inabot mo, girl? Ano siya? Series of praying and seeking the Lord talaga. Kung siya na talaga ibibigay ni Lord sa Totoo. akin. Kasi ang dami ko ng impulsive decision in the past. And ayoko na magkaroon ako ng parang maling decision ulit sa marriage. Parang alam ko kapag ka-marriage, ano na yan eh. It's very important. Alam ko na kung Correct, liligawan ko na siya na yung papakasalan ko. Right. Actually, parang sinasabi nga daw nila, di ba, na parang the next best or biggest decision that you will make in your life is to choose a partner. Yes. Kasi like yun yung mga kasama mo sa lahat ng kain, ng Yes, tulog, exactly. like chores in life, problema, di ba? So, I love 3 years that. talaga. And then, nung sinabi ko na naliligawan ko na siya, sabi ko sa kanya, pinag-pray ko to. Yung inuna ko talaga para wala na siyang kawala. Sabi ko, pinag-pray ko to, pinag-fasting ko to. Liligawan na kita. Meron akong 3 tanong sa'yo.
Grabe. niligawan ko siya. Diba? Nagsabi pa lang Sphinx siya na... yarn? May riddle? Pasabog na. Sabi ko- Semi-finals. Parang katulad kay Ate Ro, sabi ko, una kong tanong, magpapaligo ka pa ba? Nag-decide na ako na sige, pe-pursue ko na si Kat. Sabi ko sa kanya, una, papaligo ka pa ba? Kasi Ano kung sinagot hindi mo sa kanya? magpapaligaw, Pihigan siya. Para maranasan ko man lang. Ang nipis ko ba naman? Ang tanong ko kasi sa kanya, kung di na siya magpapaligaw, engagement na lang, tsaka kasal pag-uusapan na. Yun. So, no time. So, Nasa gano'n nagtagal yung RSVP na po panliligaw. siya doon. RSVP. nung sinabi kong liligawan ko na siya, yun yung araw na sinabi kong papakasalan ko siya. 7 years kaming magkaibigan. Oh, ano to? 7 years kami magkaibigan, tapos 9 months kaming Magjowa. magjowa. Tapos nag-propose na siya. Tapos after that, yun na, go na po. Wedding. So, okay na. Ayun, tanong ko lang, since napag-uusapan na natin yung experiences and backgrounds ninyo, ano yung compare natin yung buhay ninyo during hindi pa kayo magkasama sa isang bubong sa ngayon na magkasama na kayo sa isang bubong? Ang tanong may bubong ba? Baka terrace lang. Baka naman simentado, di ba? Hindi ganun. Before kami kinasal, actually nag-live-in kami. With our parents' approval. So, parang to me kasi, parang I wanna get to know, kasi siya lang yung nag-iisa kong naging boyfriend. And then, I wanna make sure that, pero Catholic kami, no? So, I also made sure na I'm virgin before the marriage. So, kahit nagsama kami sa isang bubong, I made sure of that. And dun ko siguro mas nakilala talaga siya, kung sino siya. And then, nung 2 years na yon na tumira kami sa Makati, nag-rent kami, nakita ko din lahat ng kagaya nila, Kat and Leo, na yung... Lahat daw ng pagalit baho, siya. ganon. Yes. Totoo. Yung Totoo. paano siya paggalit, paano siya paggutom, paano pag siya pag naiinis, paano pag malungkot siya, paano pag stress siya sa work. I've seen everything. And I think same way din sa kanya. Tapos, siguro before, nung nag-propose nga siya dun sa labahan, sabi ko, nung nagtanong siya, sabi ko, naisip ko, ito bang klase ng tao na to? Kaya ko ba siyang i-bear? Or can I commit to him until the end of my life? Yun. Kasi ganun ang marriage eh. That's true. It's hindi, sabi nga ng matatanda, hindi siya kanin na ano yun? Na pag nainitan Tas ka, niluluwa idudura mo. mo. Yes. Ano. So, nung sinabi ko sa tatay ko yun, naiyak yung tatay ko, sabi niya, kailangan pa talaga magsama kayo sa house o baka may mangyari sa'yo na. Sabi ko pa, you just need to trust me. May trabaho naman ako, alam ko yung gagawin ko. Hindi ako gagawa ng isang bagay na ikakapahama ko. So, nung nakita ko yun, sabi ko, I think kaya kong tanggapin lahat. And tinanong ko yung sarili ko, kaya ko pa bang mabuhay nang wala tong tao na to sa life ko? Sabi ko, I think nasanay na din akong kasama ko siya and I'm happy living with him. So, yung sa pag nabago marami eh. Hindi ko na maisa-isa, pero sabi nga nila, hindi mo talaga lubusang makikilala ang isang tao hanggat di mo nakakasama sa isang bubong. bahay. Tama. Right. Pero, hindi porket 5 years kayo, umabot na kayo ng 7 years, 14 years, 15 years, may bago ka madidiscover about that person eh. Back in college kasi, merong church dun sa may malapit sa Cubao yun. And then, ang preach ng pari doon is about dun sa sacrifice ni... Sino ay nag-sacrifice? Okay, pakilabas. Saan yun? Letter A. Letter B ay sa Letter C. Tapos sabi niya doon, ang pinaka-aral niya doon is walang iwanan. And then, naisip ko si Rose, parang nandun ako sa point na itong girl na to is hanggang hanggang marriage, hanggang pagtanda siya na and walang iwanan talaga. So, nung naging mag-live-in kami, then kami na talaga, mag-asawa na kami. So, ang inisip ko is, i-bear ko at tatanggapin ko lahat ng ugali niya, ano man yung mangyari pagbabago sa kanya after marriage. Siguro parang just to add, no, dun sa, yung ganyang kwento kasi parang people always say na kapag daw iba yung face ng hindi pa kayo magkasama sa loob ng bahay versus sa araw-araw mo na siyang nakikita mula pagising ng umaga, lahat na ng chores, lahat na ng gawaing pansarili ay nagawa na. Parang makikita mo yung version ng tao na yun. Nag-iiba siya every day. Yes. And Yes. yung love or yung marriage is choosing to love that person with every version Yes. of themselves. Kayo naman, given na yung contrast nila, sila medyo may experience na agad doon sa parang buhay mag-asawa. Nag-live-in muna sila bago sila mag-asawa. And
kayo, nagkaroon ba kayo ng ganong decision making also na at some point, what semblance of a life together did you have? Hirap ng semblance. Paki-translate. Go. Pero actually, yung difference ng relationship namin nang hindi pa kami kasal and sobrang laki. Kasi nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami, even friends, hindi talaga kami nag-holding hands. Hindi, bihira, parang ilang kami. Hindi talaga love. So talagang nung nag-engage na tayo. engagement din, pati yung No talagang PDAs, yung, right? pati No yung PDAs, yeah. first kiss talaga namin is yung altar Kasal talaga. mismo. Ay, we. Talagang my God. lahat parang nagsama Gusto mo kami. makita? Nagsama talaga kami nung Isa nga dyan. after wedding talaga. Pero talagang you'll never know marriage until you are married. Yeah. Parang sabi ko, ganito pala yung feeling nung married. Parang, before kasi parang, pagka nakita mo yung mga taong may asawa, di ba? Parang, hindi eh. Pagka kinasal ka, malalaman mo talaga. Yeah. Talagang, two is better than one. I can say. Yun yung difference. Kasi before, parang ako lang mag-isa. Pati sa ministry, ako lang mag-isa. Sa ginagawa ko, ako lang mag-isa. Pero nung dalawa na kami, talagang two is better than one. Dalawa na kayo. Lumaki yung network namin. Lumaki din yung, parang binigyan ka talaga ng katuwang ng Panginoon dun sa ginagawa mo. And at the same time, kumbaga, we listen also doon sa mga nauna sa amin. Yeah. Yun talaga, na talagang we always ask for advice. Siyempre, nag-adjust pa lang kami. Mentors. Correct. Oo, na talaga importante na marunong kang makinig sa mga Right, taong right. nauna na sa'yo. Totoo. Yeah.